Isang mapagpalang araw mga ka-G, welcome back to our YouTube channel. And today pag-usapan naman natin, usapang panggilid. Ito na yung pinaka-aabang-abang nyo na video para sa Yamaha Mio Gravis natin. And mind you, this video is not only for Yamaha Mio Gravis users, but also to other Mio users out there. M3, di ba? Mio I, naka Mio Gear, naka Fasio ka, or kahit Mio Aerox, pasok ka rin sa video na ito. Papakita ko sa inyo kung paano kadali i-set up ang panggilid ng mga Mio natin. Kaya tara, samahan niyo ako. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please feel free to like, share, and subscribe to our YouTube channel. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Basics tools muna tayo, no? Kailangan natin meron tayong socket wrench. Ideally, yung kagaya nito na medyo mahaba. Kailangan natin 8mm tsaka isang 10mm para matanggal natin yung mga screws dito sa gilid, no? Hindi na natin kailangan galawin yung airbox natin, no? Nakahiwalay itong airbox natin dito sa pinaka-crankcase natin. So, check nyo lang maigi, no? Yung sa mga gilid na yan, puro mga 8mm yan. Yung dito naman sa side na to, itong left side natin, dito naman papasok yung mga 10mm. So, tara, buksan na natin. After nyo mabaklas yung apat na screws, tandaan nyo lang yung placement ng mga screws, no? Magkaka-same size naman tong tatlo. And then, itong isa, para lang siya dito sa taas. Diyan siya. Okay, so tatandaan nyo lang yan. Set aside lang natin siya. And then, itong portion na ito, matatanggal mo na siya, no? Unahin mo muna sa ilalim, no? Tapos, dahan-dahanin mo, no? Pagbaklas sa kanya. Ayan. Tapos, merong filter dito. Tabi mo lang yung filter. Ayan. So, tapos na natin gamitin yung 10mm. Punta naman tayo dito sa mga 8mm para matanggal natin yung crankcase natin. Sensya nyo na, hindi na ako nag-glove sa kabilang kamay ko kasi medyo mahirap mag-setup ng cellphone pagka naka-gloves. After nyo mabaklas lahat ng tornilyo, no, bilangin nyo lang kung ilan yung tornilyo na natanggal nyo. No? Kailangan 8 to, no, na magkaka-size. And then, meron tayo dito, no, nakahiwalay na magkaiba yung size niya, no. Tandaan nyo lang, para lang yan dito, no, yung cover dito sa ilalim. Okay, once na matanggal na natin yung mga screws or mga bolt, no, hilahin lang natin to dahan-dahan, no. And pag baklas natin or pagtanggal natin, tingnan din natin, no, maigi yung area na to, yung loob. Kung mapapansin nyo, meron siyang parang spacer dito, no. Tapos meron din siyang spacer dito sa kabila. Pero yung spacer nito wala dito eh. Nakakabit siya dito sa kabila. Oh. So wag nyo kakalimutan yan. Napaka-importante yan. Ito, meron din siyang kasamang gasket. Ingat din kayo sa gasket nito, no? Baka mapunit. Kasi pagka napunit to, wala na. Kailangan nyo ng bumili ng bago. Kaya dahan-dahan sa pagbaklas. So pagdating naman sa pagbaklas ng ating pulley set, kailangan lang natin gumamit ng dalawang socket, no? Isang size 17 para dito sa pulley set natin. And then, isa namang size 24 para dito sa may clutch bell natin. Kailangan nyo lang gumamit ng socket wrench. It's just so happened na meron akong power tools. Ito yung gagamitin natin today. Pero kung wala naman kayo, yung typical lang na wrench, po pwede nyo naman na magamit para dito. Ngayon, ang kagandahan sa mga Mio, hindi mo na kailangan kalangan or gamitan ng Y-tool, no, para mabaklas mo yung pulley set mo dito sa left side dahil meron tayong handbrake lock, di ba? So mag handbrake lock lang ako, kagaya ngayon hindi na gumagalaw yung gulong ko. So steady na to pareho. Pwede ko na tong barilin dito, no, gamit yung power tool ko para ma-open ko siya. And pagka mag-o-open ka nito, lagi niyong tatandaan counter clockwise. Okay? Pakaliwa. Ganun ang tamang pagbukas. Ayan. Pag baklas nyo nitong nut, no, make sure, no, na dahan-dahan nyo siyang tatanggalin. No? Maluwag to eh. Pero dahan-dahan nyo siyang tatanggalin. Tapos, tignan nyo yung, no, yung orientation, no, kung paano siya na piece together, no, para at least hindi kayo magkakamali
dun sa orientation niya. So, ganyan ang orientation niya. Meron kang nut dito, meron kang washer, meron kang lock, and then, ito na yung pinaka-dry face natin. No? So, itabi lang muna natin tong dry face natin. Pagkabaklas mo ng dry face, no, ang unang mong makikita dito, o ang unang bubungad sa'yo is yung tinatawag ng mga mekaniko na magic washer. No? Bakit nga ba magic washer? Actually, wala namang magic dito, no? Ordinaryong washer lang to. Pero ipapaliwanag ko sa inyo yung pinaka-rational or principle behind kung bakit sinasabi nila nag-i-improve yung arangkada pagka nagdagdag ka ng washer. And para maintindihan natin kung bakit ba naglagay ka lang ng washer, tumulin ka na. Diba? Paano nangyari yun? Sa halagang 2 piso, nag-upgrade ka lang ng washer, tumulin na kaagad yung ano mo, panggilid mo. Diba? Papaliwanag ko sa inyo. Tignan nyo mabuti yung marka dito, no, sa variator ko, 'di ba? Tingnan niyo yung marka dito sa pulley set ko. Itong nakikita niyo marka na 'yan yung marka nitong belt. Okay? So ibig sabihin niyan, yung belt ko nakasampa siya ng medyo mataas na. 'Di ba? Instead na mag-low gear siya dito sa pinakababa, ang nangyayari, naglo-low gear siya, bandang taas na, nakaganyan na siya, no? So ibig sabihin, yung arangkada niya medyo pa-high gear na kaagad. Instead na bumaba siyang halos sagad siya sa baba, nag-high gear siya kaagad. So, hindi mo ngayon na-maximize yung arangkada ng scooter mo. Kaya sa halagang 2 piso, no, pagsasamahin ko lang to, itong 2 washer na to, no, para maging 1.5 mm yung pinaka-total na thickness nitong washer ko dito. Paglagay ko niyan, automatic itong belt natin, instead na magre-rest siya dito sa medyo mataas, bababa na siya ng konti. At makakaramdam ka ng improvement sa arangkada mo. Yan ang tip number 1 ng tito mo. Usapang bola naman tayo, no? Papakita ko sa inyo paano natin mababaklas yung bola dito, no? So, tabi lang muna natin tong belt natin, and then pagka tatanggalin natin tong variator, hawakan natin sa likod, no? Pagka magbabaklas nga pala kayo, make sure na hindi mainit yung crankcase nyo, no? So yan, hawakan ko siya sa likod, dahan-dahan, no? Ayan. Ito yung makikita nyo na parang spacer na to or shaft, no? Natatanggal yan. Tabi nyo lang. And then, ayan, makikita nyo na dito yung pinakabola natin. Ayan. Kung mapapansin nyo, napalitan ko na yung bola dito, no? Itong kinabit ko, this is 10 grams. Try ko rin siyang timbangin. Tingnan ko kung tamang 10 grams nga naman din talaga itong nabili ko na Koso Flyball. Ito naman ang tip number 2 natin, no? Yung tinatawag natin na flyball or yung bola na nasa loob ng variator natin. So, pagdating sa bola, check nyo lang sa mga Facebook groups or sa Google kung ano yung stock na timbang ng bola nyo. Para sa Yamaha Mio Gravis, ang stock niya is 11 grams, no? Kahit check natin yan isa-isa, 11 grams lahat yan. Ngayon, ang ipapalit natin dito is 10 grams, no? Pagka gusto nyo ng arangkada, kailangan nyo magaang, no? And pagka magagaang kayo, 1 gram lower or 2 grams lower lang, no? Sapat na yon. Usually, pagka manggagaling kayo sa stock. Hindi nyo kailangan biglain ng mga 3 grams or 4 grams lower. Kasi baka hindi na rin maging maganda yung performance ng motor nyo nun. Puro hiyaw. Yun yung tinatawag nila na puro hiyaw na lang yung motor, no? Hindi na kasi kayang i-push nung bola yung variator tsaka yung belt para mag high gear ka. Ayan. So, for my setup, since basic setup lang naman yung gagawin natin, from 11 grams, gagawin natin siyang 10 grams. Ayan ang tip number 2 ng ating tito, no? Bola. Sa halagang 300 to 600 pesos, depende kung saan ka bibili, no? Sa halagang 300 to 600, makapag-upgrade ka na kaagad ng panggilid mo, no? And ang kagandahan dito, pagka bola ang pinalitan mo, usually wala kang magiging sakit ng ulo pagdating sa gasolina mo, no? Halos ganun din yung magiging konsumo.
Kung meron mang difference, sobrang minor lang nun. Very minor lang yung magiging difference compared sa magiging performance gain na makukuha mo pagka nagpalit ka ng bola. Also, sa pagkakabit nito, check mo rin no, yung gilid ng bola mo, no? Kung kagaya ba nito, no? Kasi kagaya nito, kabilaan siya, no? Yung forma niya. So, ibig sabihin yan, kahit pa paano mo siya ikabit, okay lang, walang problema. Kasi pantay yung magkabilang gilid niya. Parang kagaya na lang netong sa original, no? Yung magkabila, pantay yan, 'di ba? Yung iba kasi covered yung face nila dito ng plastic. So pagka covered yung face nila ng plastic, pagka magkakabit ka ng bola, pag ganyan. Yung may bakal nasa left side, tapos yung plastic nasa right side. Tip number 3 naman ang tito nyo, no, pagdating dito sa variator natin or yung pinaka-pulley natin. Usually ginagawa nila, no, kahit sa stock, pinapakalkal nila, no? So kung may budget ka, magpakalkal ka na rin kasi mas gaganda yung performance ng motor mo, no, pagka nagpakalkal ka, no? Mag-explain ako, no, igagawa ko ng separate video para ma-explain sa inyo kung ano yung pinaka main advantage pagka nagpakalkal ka ng pulley mo. And then kung mapapansin nyo, dahil aftermarket tong variator ko or itong pulley ko, makikita nyo may nakalagay sa loob na low tsaka high, di ba? L tsaka H, no? Para hindi rin kayo malito kung sakaling ang trip nyo is magkaroon kayo ng combination ng bola, no? So, for example, gusto nyo 10 tsaka 11 na combination. So, yung low nyo, ilalagay nyo dun sa left side. And then, yung pang high gear nyo, which is yung mas mabigat, yun naman yung lalagay nyo sa right side. Ayan. So, ganun lang kasimple. Babalik na natin siya. And then, ito another tip, no? Kasi baka mamaya yung pinaka-slider piece nyo, medyo maluwag na. No? Pagka medyo aalog-alog na yung slider piece nyo, palitan nyo na kaagad yan. No? Hindi natatagal yan pagka maluwag na. Itong sa akin, maluwag na to eh. Aftermarket siya, pero by default, maluwag talaga siya. So, eventually, papalitan ko rin yan. No? For the sake of this video, ibabalik ko na lang muna itong bola natin, no? And look closely dito sa loob, mapapansin nyo. Meron din yan dito, no? Parang spacer tsaka washer. So, hindi na natin gagalawin yung spacer tsaka washer dito. Ang gagawin na natin next is, ibabalik na natin to. Yung pinaka variator natin pabalik. Ayan. So, simple lang pagbalik niyan, ganyan lang, no? And then, ang isusunod natin dyan, is yung spacer na natin tsaka washer, no? Pagsasamahin natin yung spacer tsaka washer natin. Usapang center spring naman na tayo, no? Isa ito sa mga minor upgrades na po pwede natin gawin kung stock lang din yung motor natin. So, ang ikakabit ko, this is 1000 RPM. And kung magdi-DIY kayo, please be mindful na kailangan meron kayong enough energy or strength para makompress ito. Kung hindi nyo kayang i-compress ito, then DIY video is not for you. Or hanap kayo ng iba na po pwede makatulong sa inyo, no? Na kaya mag-compress nito. Kasi mamaya pagka pinakita ko na sa inyo kung paano siya tanggalin at ibalik, kailangan matutuhan nyo, no? Na makompress siya para maikabit nyo yung belt ng maayos. So, size 24 para dito sa clutch natin. Lock lang natin muna itong gulong, no? So, pagka tatanggalin nyo, unahin muna natin itong clutch bell. Tabi lang natin yung clutch bell. And then, itong pinaka main assembly na to, ito na yung pinaka buong clutch assembly at torque drive natin, no? So, dito na natin makikita yung pinaka center spring. Ayun, no? Yung center spring nasa loob. So, ito na yung pinaka tricky part natin, no? Dahil magtatanggal na tayo ng center spring. So, gagamit tayo ulit dito ng size 39 naman na socket, no? Share ko na lang yung link sa description natin or sa comment section para mas mapadali yung pagbili nyo, no? So, pagka magbabaklas ka ngayon nito, ako usually kasi ang ginagawa ko, tapakan ko muna siya dito, no, one side.
no? Ingat lang sa clutch lining, baka matapakan nyo. And then, konting puwersa dito sa kabila. Ayan. Para medyo makompress ng bahagya yung spring, hindi rin siya basta-basta tumalsik pagka niluwagan natin siya. Tanggal na. So, yan. Ganyan lang yung technique para matanggal natin siya ng maayos. Okay? Ngayon, kung titignan nyo mabuti, yung pinaka-center spring natin, no, meron siyang plastic dito sa ibabaw. So, itong same plastic na ito, yan din yung same plastic na gagamitin natin para dito sa replacement natin na center spring na naka 1000 RPM. So, lalagyan natin siya ganyan, tapos lalagyan lang natin ng cover. Ayan. After that, pwede na natin ibalik ito, no? Ganun lang siya kasimple. Kung mapapansin nyo, hindi ko na pinakita or dinemonstrate sa inyo kung paano mag-backlash ng clutch spring. Nasubukan ko na kasi magpalit ng clutch spring, no? And nung tinry ko yung performance ng clutch spring, hindi ako na-satisfy, no? And feeling ko magiging masyado lang maaksayado sa gas. Kaya hindi ko na rin pinakita sa inyo yung procedure kung paano papalitan yung clutch spring. Again, kung meron kayong torque wrench, mas maganda. Nakalagay din naman sa user manual kung ano yung tamang torque para sa paghihigpit. Pagka naghigpit tayo, pakanan naman, no? Clockwise, no? Dahan-dahan lang. Yan. So, binalik ko na itong pinaka-clutch assembly natin, pati torque drive. And then, ibabalik ko na ngayon yung pinaka-clutch bell natin. Yan. Ganyan lang naman kasimple magbalik ng clutch bell. And then, gamitin natin ulit yung pinaka-tornilyo natin dito. No? Same tornilyo lang din. Higpitan lang natin siya. Pa-clockwise. Ayan. And then, since wala akong torque drive, size 24mm ulit, and then tansyahan lang paggamit ng power tools. Ayan. So, hinay-hinay lang usually pagka nakatatlo na ako na alalay na paglock sa power tools. Okay na yon. Mahigpit na yon. Ngayon, dito na papasok yung sinasabi ko na kailangan kaya nyo i-compress ito, no? Kaya nyo i-compress yung spring nyo. Kung hindi nyo kaya i-compress yung spring nyo, huwag nyo nang ituloy yung pagdi-DIY nyo. Kasi mahihirapan lang din kayo. So, ipapakita ko na ngayon paano gagawin ko dyan. Para maikabit ko na yung belt papunta sa pulley. So, ito sinasabi ko, no, na kailangan mapuwersa nyo to, no? Yung pinaka-spring nyo, no, maibukan yung ganyan, no? Kailangan kaya nyong puwersahin yan. Tapos, tignan nyo yung orientation ng belt. Diba? May direction yan. So, kailangan lang natin sundin yung direction. Kakabit natin ngayon yung belt natin dito. And kung mapapansin nyo, yung belt natin nasa taas siya, diba? So, kailangan natin mailagay yan sa gitna, no? Para magpang-abot yung belt natin dito sa kabilang pulley. So, dito napapasok ngayon yung sinasabi ko na kailangan puwersahin nyo, no? Magkabila. Puwersahin natin yan. Ayan, no? Ayan. Ayan. So, pagpuwersa, pumasok ngayon yung belt paloob. Diba? At pumasok na yung belt paloob, mailalagay mo na ngayon yan dito sa kabila. Ayan. So, ganyan lang siya kasimple. So, kung first time mong gagawin to, talagang medyo pagpapawisan ka. Pero, practicein mo na lang din na i-compress kung gusto mo talaga mag-DIY para maibalik mo yung belt mo ng maayos. Ayan, so balik na natin yung belt o pwede natin ulit ibalik yung pinaka drive face. So pag suksuksan natin itong pinaka drive face natin, no? Again, maluwag lang yan, no? Kaya hindi mahirap ikabit yan. Itong pinaka lock, make sure na pasok siya dito sa pinaka ipin, no? Kasi mapapansin nyo, yung pinaka spline natin, no, may mga ipin yan, no? So, yung lock natin, no, itong pinaka-lock na to, make sure na pasok yan dito, no? Pasok siya ng mabuti. Lagay natin yung washer natin, and then, i-hand tight ko muna itong tornilyo natin para maibalik natin siya na maayos.
wag na wag nyong kakalimutan itong pinaka lock na to, no? Ito yung pinaka-importante talaga dyan. Kailangan kumagat ng maayos yan dun sa pinaka-ipin ng spline nyo. Kasi pagka hindi kumagat siya ng maayos, pwedeng lumuwag itong pinaka-dry face mo. Pagka lumuwag yan, syempre, pwedeng masira yan sa loob habang umaandar. No? Subukan ko munang i-hand tight to para lang makampante ako na sapat na yung pagkakalagay sa lock. Ayan, sa paghigpit, power tools tayo ulit, no? Hahawakan ko lang to kasi itong RS8 wala siyang abang para sa Y tool, no? So naka handbrake lock lang ako. Hahawakan ko lang mabuti to, didiinan ko lang mabuti, and then ilalak ko na siya counterclockwise ulit. Ayan, una, pangalawa, pangatlo. Ayan. Once na nakabit nyo na, no? Final check lang na walang mga alog-alog, no? Walang alog, tama yung play. Once nakabit mo na siya, please do not forget to like, share, and subscribe kay Tito Mods. Maraming salamat muli sa inyong patuloy na pagsuporta. Hanggang sa muli, paalam.